Sa Zamboanga del Norte, meron daw puno ng balete kung saan may nakasuksok na mga liham o death notes kung tawagin, pati na mga litrato. Ang tanong, sino ang nag-iwan ng mga ito? At totoo bang may dala ang mga itong amyaw o sumpa? Ang takot ngayon ng mga residente ng Liloy sa Zamboanga del Norte, nag-uugat sa puno ng balete na nakitaan kamakailan. Nang humigit kumulang 50 mga larawan at listahan ng nasa 200 mga pangalan na di umano kinukulam. Simula ngayon, hindi na sila makakatulog ng kanyang mga anak. Matatanggal siya sa kanyang trabaho. Mag-aaway silang 4 at hindi na magkakabati. Nanginit na yung katawan ko. Dito ko parang may binibiyak na bote. Sino ang may maitim na balak sa kanila? Wala namang iba. Siya lang naman yun. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa. At paano makukontra ang di umano kapangyarihang itim? Kasama sa listahan si Jocelyn. Abril daw nitong nakaraang taon nung nagsimula raw mag-iba ang kilos ng isa sa kanyang mga anak. Bigla na lang pong gigising sa gabi, sa himbing ng tulog niya. Naku, ano nangyari sa'yo? May nakikitang kakaiba, parang kukunin siya. Hindi naman namin alam kung anong nangyari kasi andito lang sa bahay. Sunod namang nakaranas ng matinding pananakit ng ulo at tiyan ang kanyang nanay. Parang may tumutusok-tusok sa yung mga ulo nila. Ang daming sakit sa katawan na pag pina-check up naman, walang findings. Tapos inom ng gamot, yung nireseta ng doktor, wala rin. Hanggang may nagkwento kay Jocelyn na ang punot dulo ng nangyayari sa kanyang pamilya, makikita raw sa puno ng balete. Sabi niya, ano kaya kung samahan niyo ako doon sa balete? Kaya bumiyahe ng 1 oras si Jocelyn para hanapin ang sinasabing puno. At sa gitna ng makapal at masukal na kakahuyan, sa gilid ng maliit na sapa, tumambad ang itinuturong ugat daw ng misteryo. Ang mahigit 30 talampakang taas ng punong ito ng balete na tinatayang 100 taon na ang tanda. Lumapit kami doon sa puno, tapos sinilip namin doon sa ilalim. At nang hilakbot si Jocelyn sa kanyang nakita, Doon namin nakita sa ilalim yung mga picture, yung mga papel. Dito ko po siya sinilip sa ilalim kasi dito po yung kwento na dito daw napasok. Dito ko siya nakuha sa dito, nakaano po sa ugat na to. Kala ko yung picture lang namin nandun. Di ko alam na ang dami pala doon sa loob na nilagay. Yung mga anak ko, lola ko, yung buong pamilya namin. May pangalan namin. Tapos yung caption niya na magkasakit. Sa FB namin, doon niya kinukuha yung mga picture. Pinaprint niya, tapos doon nilagay niya pati yung mga maliliit na bata, yung mga anak ko. Ay, nako. Sobrang galit ko. Nagtimpi lang talaga ako. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa. Tapos yung hindi ko kasi matempt na ganun. Mas gusto ko yung suntukan na lang, huwag ganun. Nako, wala kang kalaban-laban eh. agad nila itong ipinost sa social media. Pagkatapos, lumantad na at nagsanga-sanga ang mga kwento ng iba pang mga biktima. Isa pa sa mga nasa larawan sa balete ang kapitbahay ni Jocelyn na si Claire. Nagulat ako kung bakit nakarating sa balete. Kasi galit na galit ako. Nilagay niya sa picture namin, magkasakit daw kami. At saka lang daw nalinawan si Claire sa mga kakatwa niyang nararamdaman. Hindi na ako nakatulog, pati haya, tapos sumasakit na yung ulo ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Mainit ang katawan ko. Dalawa naman sa mga nailista ring pangalan, ang mag-asawang Jonathan at Julieta. Lahat ng pages nandoon kami, tapos nilagyan ng bracket. Magdaot, dili katulog, magproblema
Sige. Palaging sumasakit yung ulo ko. Dito ko parang may binibiyak na bote dito sa bato ko. Pag sumasakit na siya, dito sa half ng katawan ko, maparalyze na sa sobrang sakit. Pag-start nyo yun dun, yung mga pula-pula sa tiyan ko. Pagbalik ko dito, hindi na matanggal na. Wala akong maglagay sa katawan ko. Sa doktor, wala siyang makita na may sakit kami. At hindi lang daw kalusugan ang tila na kontrol sa kanilang bahay, pati na rin daw ang takbo ng pera at karera ng mga isinumpa. Bagay na nangyari raw kina Pilar. Kung naapil akong duha ka anak, butang pa dito nga. Tantod, mahurot ang kwarta, natangtang sa trabaho. Pagkahilak niyo ko kay naglagot ko ng bayan, alam, pag-akto gali, lami kay layugon. Ang kanilang mga naranasan, hinihinalang epekto raw ng tinatawag nila ritong amyaw. Gawain na maihahalin tulad sa kulam o pambabarang. Yung terminong amyaw ay isang katutubong salita na ginagamit sa Zamboanga para sa pangkukulam. Ang balite ay matagal nang pinapaniwalaan ng mga sinaunang Pilipino bilang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga elemental spirits, tulad ng mga diwata. Kapag dito nilalagay yung litrato ng taong gustong ipakulam, ay nagiging mas epektibo ang pagkukulang. Kaya para labanan ang bisa ng amyaw, si Jocelyn naglagay sa kanilang pinto ng maliit na bote ng lana o langis. Ito po yung binigay ng tsuhin ko para pangontras. Yung may balak sa'yo na may pasok sa bahay mo, hindi siya makapasok. Hanggang labas lang siya kasi iinit yung katawan niya. Gusto ko lang malaman galing sa kanya, anong purpose niya? Bakit niya sinama yung pangalan namin doon? At ang mga residente, kilala raw ang may gawa ng lahat ng ito. Alam na namin kung sino kasi wala namang iba eh. Ay, naku, kapitbahay lang. Si Marie. Mayroon kasi anong pumupunta sa kanila magpapagamot. Hindi namin alam kung anong klaseng gamot yun. Yung mga kapitbahay natatakot sa kanya. Hinanap ng aming team ang tinutukoy nilang Marie. Hindi nito tunay na pangalan. At dito kami dinala ng aming pagtatanong. Kilala niyo po si Ma'am Anak niyo po? Ang humarap sa amin, ang ama ni Marie na itago natin sa pangalang Ernesto. Dito po siya na. Si Ernesto may ipinagtapat. Totoo po ba na nag-aamyaw yung anak po ninyo? Dili na katuon sa ako, kuga. Ano-ano pa ang sikreto ng amyaw na handa niyang ibulgar? Sir, yung amyaw, ginagamit po ba sa mabuti o masama? May nakilala rin ang aming team na isang babae na direktang nag-uugnay kay Marie sa mga ibinibintang sa kanya. Sino siya? Hindi ko naman akalain na ganun ang gagawin niya, kaya sumama ako noon. Nasaan na si Marie? May ko-confirm nyo na si Marie talaga yung naglagay nung... Opo, siya talaga. Ang tunay na kulay ng kapangyarihang itim at kung paano raw ito mapupuksa, alamin sa aming pagbabalik. Puno ng Balete sa Zamboanga del Norte, natagpo ang may listahan ng mga pangalan at mga litrato ng mga di umano, biktima ng kulam o kung tawagin ng mga taga-Liloy, amyaw. Nanginit na yung katawan ko. Dito ko parang may binibiyak na bote. Ang di umano kumulam sa kanila, kapitbahay lang daw nila. Si Marie. Yung mga kapitbahay natatakot sa kanya. Natuntun namin ang bahay ni Marie, hindi niya tunay na pangalan. Dito po siya na. Pero ang humarap sa aming team, ang kanyang tatay na itago natin sa pangalang Ernesto. Totoo po ba na nag-aamyaw yung anak po ninyo? Dili na katuon sa ako, kuga. Tunin akong naibalaan. Wala na. Saan niyo po natutunan yun? Doon mo na ako sa pag-amyaw. Madaot ka kung nai-amigo ni mga engkanto. Kung wala lang yapon. Pero nung tanungin tungkol sa mga nakitang listahan at litrato sa puno ng Balete, Lahat pa'y ato, niya pa'y atong istorya.
kinsa may nebalaan ng maayo na siya. Sa patuloy na pagtatanong ng aming team sa barangay, isang babae ang kanilang itinuro na di umano kasama ni Marie nung araw na nagsagawa ito ng ritual sa puno ng balete. Itago natin siya sa pangalang Minda. Ayon sa kanya, nagpasama lang si Marie sa kanyang magpunta sa masukal na gubat. Ang akala ko, ibenta yung lupa nila, kaya sumama ako noon. Hindi ko naman akalain na ganun ang gagawin niya. Nakita ko na may nilagay siya doon sa may baliti. Una, nagdasal siya, naggawa siya ng 3 apoy, tapos may nilagay siya sa gitna ng baliti kasi may ano man ron, yung mga ugat-ugat sa gitna. Mga 3 bisis niya yon nilagay. Maiko-confirm nyo na si Marie talaga yung naglagay ng mga papel. Opo, siya talaga. 2 silang babae, pangatlo ako. Kasi ako man talaga ang taga rito. Ang akala ko kasi doon lang sa kanila ginawa, pati pala dito ginawa nila. Sina Jocelyn, minabuti ng formal na magsampa ng reklamo sa pulis. Sa kasaysayan, wala pa pong mangkukulam, nadala sa korte at inakusahan dahil sa ginawa niyang pangkukulam. Pag titignan natin, merong resulta yung ginawang pananakit ng tao doon sa taong kinulam. Pero ang problema, paano mo patutunayan yung espiritu na tinawag mo? Kahit sabihin natin na inaamin ng tao na siya'y mangkukulam, still kapag dadalhin mo na sa korte para akusahan, doon sa resulta ng pangkukulam niya, mahirap pa ring patunayan. Pwede natin tignan dyan yung litrato. Kung mapapatunayan natin na yung litrato na yon ay kinuha ng kulam nang walang pahintulot at ginamit sa isang bagay na hindi pinapahintulutan, meron pong infringement dyan ng Data Privacy Act. Yung mga tao sa nayon, nagbibigay sila ng kapangyarihan sa mga taong katulad ng mangkukulam. Nagpapadaig rin sila sa takot from the mangkukulam and yun ang nagpapaapekto sa kalusugan nila. So ito ay isang tinatawag na power of suggestion, pero yung suggestion ay galing rin sa kanila. Pero nasaan na nga ba si Marie? Tumanggi siyang humarap sa kamera at mariin niyang itinanggi ang lahat ng mga paratang sa kanya. Kung anong ginagawa ng kapwa niya, balang araw, maranasan din niya yan. Ang ginuray magkuan niya, kung sa silot niya, ug siya manggaling gabuhat. Sa panahon ngayon, hati pa rin ang mga naniniwala at nagdududa kung ang kulam nakakapanakit ba talaga ng kapwa. Pero sa isang bagay tayo nagkakaisa, ang punot dulo ng away ng mga magkakapitbahay dapat nire-resolba para hindi mauwi sa gantihan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.